Si Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, o mas kilala sa tawag na El Mencho, ay itinuturing na isa sa pinakamayaman at pinakamapanganib na lider ng sindikato sa buong mundo. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging mitya ng gulo sa Mexico dahil sa pagtatag niya ng Jalisco New Generation Cartel noong taong 2010. Ang kanyang grupo ang may hawak ng malaking bahagi ng bentahan ng mga ilegal na droga gaya ng methamphetamine at fentanyl na kumalat hanggang sa ibang mga bansa. Dahil sa tindi ng kanyang impluensya, idineklara siya ng gobyerno ng Amerika bilang isang banyagang terorista noong unang bahagi ng taong 2025. Naglabas din ang Washington ng pabuya na umaabot sa $15 milyong para sa sinumang makakapagturo sa kanyang kinaroroonan. Pero sa kabila ng dambuhalang halaga na ito, nanatiling mailap si El Mencho dahil wala siyang pinagkakatiwalaan at palipat-lipat siya ng tago sa mga kabundukan. Halos walang bagong litrato niya ang lumalabas at madalas pa ngang may kumakalat na balita na patay na siya para lang malito ang mga awtoridad. Ngunit ang lahat ng kanyang pag-iingat ay nauwi rin sa wala dahil sa isang simpleng pagkakamali na hindi inaasahan ng lahat. Paano nga ba ang isang makapangyarihang tao na takot sa lahat ay nahulog sa bitag dahil lamang sa pagbisita ng isang babae? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat noong February 20 nang makatanggap ng isang napakahalagang impormasyon ang military intelligence ng Mexico. Nakikipagtulungan sila noon sa US Northern Command para subaybayan ang bawat galaw ng mga taong malapit sa leader ng kartel. Ang nakuhang tip ay hindi tungkol sa mga armas o pera, kundi tungkol sa isang babae na karelasyon ni El Mencho. Ayon sa ulat, ang babaeng ito ay papunta sa isang tago at magandang bayan sa Tapalpa na matatagpuan sa Jalisco. Ang target na lugar ay ang Cabanas La Loma, isang uri ng bakasyonan na matagal nang binabantayan ng mga awtoridad dahil hinihinalang ginagamit ito ng sindikato para sa kanilang mga transaksyon. Noong Sabado ng linggong iyon, tuluyan nang dumating ang babae sa nasabing compound para makipagkita sa narco leader. Dahil sa pagbisitang ito, nakumpirma ng mga espiya na nandoon nga ang taong matagal na nilang hinahanap. Hindi agad sumugod ang mga sundalo dahil kailangan nilang masiguro na hindi makakatakas si El Mencho kapag nagsimula na ang gulo. Sa sumunod na araw noong February 21, mas naging mahigpit ang pagbabantay ng mga awtoridad gamit ang mga makabagong kagamitan para masigurong hindi sila nagkakamali ng tinitingnan. Habang nandoon ang babae sa loob ng compound, dahan-dahan nang pinalilibutan ng mga operatiba ang buong paligid. Ang Cabanas La Loma ay isang lugar na mahirap pasukin dahil sa dami ng mga tauhan ni El Mencho na nakabantay sa bawat sulok. Pero dahil sa tulong ng surveillance support mula sa Amerika, naging malinaw ang bawat galaw ng mga tao sa loob. Matapos ang ilang oras na pagsasama ng dalawa, napansin ng mga awtoridad na umalis na ang babae sa compound, ngunit nanatili si El Mencho sa loob kasama ang kanyang mga personal na bodyguard. Ito na ang hudyat na hinihintay ng militar para simulan ang kanilang plano. Alam nila na kapag lumipas pa ang 24 oras, ay baka lumipat na naman ng kinaroroonan ng leader at mahirapan na naman silang mahanap ito. Upang hindi sila mapansin ng mga espiya ng kartel, doon muna sila nag-ipon ng puwersa sa labas ng Jalisco bago tuluyang sumugod sa pinagtataguan ni El Mencho. Pero hindi naging madali ang pagpasok sa loob dahil handa ang mga tauhan ng narco leader. Pagkakita pa lang sa mga sundalo, agad na nagpaulan ng bala ang mga miyembro ng kartel gamit ang kanilang mga assault rifles at pati na rin mga rocket launcher. Sa gitna ng matinding bakbakan na ito, 8 tauhan ni El Mencho ang napatay habang 2 sundalo naman ang sugatan. Sa sobrang gulo ng putukan, sinamantala ni El Mencho ang pagkakataon para tumakas kasama ang 2 niyang bodyguard patungo sa madilim at masukal na kakahuyan sa likod ng compound. Agad na naghati-hati ang mga special forces para tugisin sila sa loob ng gubat. Matapos ang ilang sandali, natagpuan din nila si El Mencho na nagtatago sa ilalim ng mga makakapal na halaman. Bagamat buhay pa siya,
Nang mahanap, malubha ang kanyang mga natamong sugat dahil sa engkwentro. Ayon sa mga unang ulat, habang ibinibiyahe sila patungo sa ospital, doon na tuluyang nalagutan ng hininga si Elmencio at ang kanyang 2 tauhan. Upang masigurong wala ng kawala, isang fighter jet ang agad na nagdala sa kanilang mga bangkay patungo sa Mexico City para sa kumpirmasyon. Pero hindi dito natapos ang kwento dahil nang malaman ng kanyang grupong CJNG ang nangyari, agad na sumiklab ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng bansa bilang ganti sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Nagmistulang impyerno ang mga kalsada dahil sa daan-daang sasakyan na pinagsusunog ng kartel para harangan ang mga daanan. Inatake rin nila ang mga grocery store at nakipagbarilan ng harapan sa mga militar sa gitna ng syudad. Dahil sa tindi ng panganib, napilitang magsara ang mga paaralan at itinigil din ng mga airline ang kanilang mga flight. Maging ang Embahada ng Amerika ay nagbabala na sa kanilang mga mamamayan na huwag lumabas ng bahay at magtago na muna. Sa loob lang ng isang araw, mahigit 27 miyembro ng National Guard ang nasawi sa magkakahiwalay na pag-atake. Isang turista pa nga ang nagkwento na hindi sila pwedeng lumabas ng kanilang resort dahil kapag nakita sila ng kartel sa kalsada, sapilitan silang pabababain sa kotse at susunugin ang kanilang sasakyan. Literal na tumigil ang mundo para sa maraming tao dahil sa takot na madamay sa galit ng sindikato. Sa gitna ng tensyon, humarap sa publiko si President Claudia Sheinbaum para manawagan ng kalmado, bagamat alam ng lahat na siya ang nag-utos ng operasyong ito. Maraming eksperto ang nagbabala na ang pagkawala ni Elmencio ay maaaring maging simula ng isang mas madugong labanan para sa kung sino ang susunod na mamumuno. Dahil sa pagkamatay ni Elmencio, tila gumuho ang pundasyon ng Jalisco New Generation Cartel o CJNG. Hindi lang ang asawa at anak niya ang nasa loob ng rehas, kundi pati na rin ang kanyang 2 kapatid na lalaki ay kasalukuyang nakakulong sa Mexico. Ayon sa mga eksperto, ang linya ng pamumuno na dati ay napakahigpit at organisado ay tuluyan ng naputol. Sa puntong ito, hindi lang ang gobyerno ang nakatingin sa bawat galaw ng sindikato, kundi pati na rin ang kanilang mortal na kaaway, ang Sinaloa Cartel. Matagal nang naghihintay ng pagkakataon ang grupo ni El Chapo na mabawi ang kanilang lakas at ngayong wala na ang pinaka-wanted na narko, baka ito na ang hinihintay nilang tsansa para muling maghari sa kalsada. Sa ngayon, may 4 na malalakas na commander ang CJNG na pinaniniwalaang naglalaban-laban para makuha ang kontrol. May 2 posibleng mangyari sa loob ng kanilang organisasyon. Una, maaari silang magkaroon ng maayos na usapan para sa bagong leader. Pangalawa, na siyang mas kinatatakutan ng lahat ay ang mauwi sila sa isang madugong gera sa pagitan ng kani-kanilang mga kampo. Ang pagkapatay kay Elmencio ay maituturing na isang makasaysayang tagumpay na maihahalin tulad sa pagkamatay ni Pablo Escobar noong 1993 o ang pagkakahuli kay El Chapo Guzman. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, tuwing natatapos ang isang malaking leader, kadalasan ay sumusunod ang mas matinding kaguluhan at ang paglitaw ng mga bagong grupo na mas malupit pa sa nauna. Ang imperyong binuo ni Elmencio ay nakabase sa bilis, bagsik, at kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Ang kanyang mga tauhan ay sinanay sa ganitong uri ng pamumuhay, kaya naman kahit wala na ang kanilang pinuno, ang sistema na iniwan niya ay buhay na buhay pa rin. Ang magiging desisyon ng mga bagong pinuno ng kartel ay magkakaroon ng malaking epekto hindi lang sa Mexico, kundi maging sa problema ng ilegal na droga sa buong mundo, lalo na sa Amerika. Habang papalapit ang World Cup 6 na buwan mula ngayon, ang buong bansa ay nakatutok sa mga kabundukan ng Jalisco. Lahat ay nagbabantay kung ano ang susunod na hakbang ng mga galamay na naiwan ni Elmencio. Patay na ang taong kinatatakutan ng lahat doon sa masukal na kagubatan ng Tapalpa, pero ang kartel na kanyang itinayo ay humihinga pa rin at handang lumaban. Ang tanong ngayon, sapat na nga ba ang pagkamatay ng isang leader para matuldukan ang karahasan o isa lamang itong hudyat ng mas malala pang gulo na paparating? Kayo, ano ang tingin niyo sa nangyaring ito? Sa palagay niyo ba ay magiging mas ligtas na ang mundo ngayong wala na si Elmencio o mas dapat tayong mabahala sa kung sino ang papalit sa kanyang pwesto?
I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto kong malaman ang inyong opinyon tungkol dito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.